Lumilipas nga mga araw, kaya ba na lang ating narating? Kahit may mga pasaning, pag-alalay mo ay kapiling. Magtitiwala sa'yo, Ama. Huwag naming pag-asa. Pag-ibig mo pinadama mula pa sa aming magulang. Hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kaluwalhatian. At kahit na wala na sila, patuloy ang aming pag-asa. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig namin sa'yo, gabayan mo pong palagi ang munting kawang sa'yo'y kumakapit. Mamamalagi, mamamahagi, magtutumibay ang damdamin. Sa kaaliwang dinudulot mo'y ito'y lakas na di hinto. Kinakailangan lamang ay ikaw. Purihin ka, o aming Ama. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Lumilipas nga mga araw, kaya ba na lang ating narating? Kahit may mga pasaning, pag-alalay mo ay kapiling. Magtitiwala sa'yo, Ama. Huwag naming pag-asa. Pag-ibig mo pinadama mula pa sa aming magulang. Hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kaluwalhatian. At kahit na wala na sila, patuloy ang aming pag-asa. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas,
pag-ibig namin sa'yo. Gabayan mo pong palagi ang munting kawang sa'yo'y kumakapit. Mamamalagi, mamamahagi, magtutumibay ang damdamin sa kaaliwang dinudulot mo'y ito'y lakas na di hinto. Kinakailangan lamang ay ikaw, purihin ka o aming Ama. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig. Alaala ng kahapon mula pagkabata, sumibol ang simulaing may damdamin, gumunita sa may lalang na sa atin, nagbuhos ng pagpapala. Naghahanap ng parangal sa lahat niyang mga gawa, samantalang may lakas pa sa panahong kabataan. Isulit sa paglilingkod na may buong katapatan. Huwag na nating hintayin pa ang dapit hapong katandaan. Pagka ating sasabihin, wala na tayong kaluguran. Mga lingkod sa IDB ang karapatan sa pagtupad ng tungkulin ng Diyos ang may papurihan. Habang tayo'y nabubuhay ay panatang gagampanan, alayan ng pasalamat dahilan sa pagkahirap. Samantalang may lakas pa sa panahong kabataan, isulit sa paglilingkod na may buong katapatan. Huwag na nating hintayin pa ang dapit hapong katandaan. Pagka ating sasabihin, wala na tayong kaluguran.
lagi nang hinahanap ng tao sa sanlibutan. Ang tanging layunin ay maginhawahan at madamang lubos ang kaligayahan. Mabuting kabuhayan ang dapat hanapin, tanging kayaman ang sa langit pa nanggagaling. Karunungan ng Diyos ang pasaganain, ang mahalagang bagay na ating tipunin. Lahat ng may mga simula ay babalik sa wala. Ang mundo'y mauunaw, ito'y hulang nakataktak. Dahil sa pagbigat ng gawang masama, sa hatol ng Diyos darating ang sumpa. Mabuting kabuhayan ang dapat hanapin, tanging kayaman ang sa langit pa nanggagaling. Karunungan ng Diyos ang pasaganain, ang mahalagang bagay na ating tipunin. Mabuting kabuhayan ang dapat hanapin, tanging kayamanan na ating tipunin. Kautusan ni Kristo'y dalahing batahin, larawan ng kanyang krus, araw-araw na pasalin. Mag-aral sa kanya'y paunang tagubilin, kaluluwang napapagal ay pagiginhawain. Banal na tungkulin ating sinumpaan, sa bahay ng Diyos do'y gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, bawang espiritu, awang buhay. Sa pamatok niyang malambot, ang dalahin ay magaan, walang mabibigat na mga utos ang may lalang. Huwag lamang lilimutin, sa puso'y iingatan, kaarawan ay lalawig na may kapayapaan. Banal na tungkulin
ating sinumpaan sa bahay ng Diyos. Dooy gagampanan doktrinang dalisay at katotohanan ay pawang espiritu at pawang buhay. Pananatungkulin ating sinumpaan sa bahay ng Diyos. Dooy gagampanan doktrinang dalisay at katotohanan ay pawang espiritu at pawang buhay. Pawang espiritu at pawang buhay. Maligayang araw ng pananambahan, mga kapatid. Tayo pong lahat ay magsitindig at manalangin tayo para sa ating Panginoon. Panginoon, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa maluwalhating pagsapit ng dakilang araw na matapos po na nagdaan ng isang puspos na linggo, puspos sa mga kagandahang loob mo at sa mga biyaya na siyang kumalinga sa lahat po ng aming mga pangangailangan sa buhay. Naririto muli ang iyong mga anak at napipisan, bagaman nagkakalayo-layo ang aming mga dako ay nasa isang kalagayan naman ang aming mga damdamin at ang aming mga pagnanais na muli sa umagang ito'y makapagparating kami ng aming mga pagluwalhati at pagpapasalamat sa iyo pong dakilang kaitaasan. Salamat pong muli, Panginoon, sa mulit-muli mong pag-iingat at pagliligtas sa amin mula sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan ng buhay na siyang naging kadahilanan upang hanggang sa mga panahong ito ay mataglay po namin ang masiglang katayuan ng aming mga hiram na buhay. Salamat sa mga hininga na hanggang ngayon ay tinatangkilik ng iyong mga anak na siyang nagiging dahil upang ang lahat po ng aming mga mabubuting layunin ay amin pa ring napangangasiwaan at naitataguyod ng may kaayusan. Ngayon po ay araw ng aming pananambahan, dinadakila ka namin, Panginoon. Tanging ito lamang ang kaparaanan na amin pong naalalaman upang mulit-muli madulutan ka namin ng mga pagpuri at mga pagpapasalamat. Tunay po, Amang Banal, na wala po kaming sapat na kakayahan upang ikaw ay bayaran sa lahat ng aming mga pagkakautang. Ang lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala, kailan pa may hindi namin matutumbasan ng aming mga pag-aari sa buhay naming tinataglay. Palibasay, maging ang aming mga buhay at kalakasan ay hinihiram lamang namin sa iyo pong banal na kalagayan. Marapatin mo po na sa tuwing kami nagkakatipon, sa tuwing ang iyong mga anak ay naglalaan ng aming mga lakas at mga kapanahonan
upang kami magkita-kitang muli, pansamantala naming iwanan ang lahat ng aming mga gawain at ang mga mahalagang bagay na aming pansamantalang tatalikuran upang sama-sama namin ngayon na isakatuparan ang tungkuling pananambahan na ninanais mo pong laging maisakatuparan ng iyong mga tauhan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, mahalagang bahagi po ng aming pagtitipon sa umagang ito. Ang minsan pa'y amin pong maiharap sa iyong dakilang paningin, ang aming mga abang kalagayan. Naririto kaming lahat, Panginoon, at isinusuko po namin sa iyong banal na paningin ang kabuuan ng aming mga katauhan, magmumula sa mga lihim na bahagi ng aming mga puso at damdamin. Ang mga bagay na natatala sa aming mga kaluluwa, ngayon ay iyong pong pagmasdan, Panginoon, at iyong suriin. Buong pagmamalaki namin na inihaharap at idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming mga abang kalagayan. Naririto ang mga pangyayaring natala mula sa kaganapan na naging bahagi ng aming mga talambuhay. Sa araw-araw na lumilipas sa aming mga abang kalagayan ay buong pagsisikap namin na itinatalaga ang aming mga lakas ng aming mga hakbangin upang matupad lamang ang lahat ng iyong mga kagustuhan, ang lahat ng mga tagubilin at mga alituntunin na ninanais mong mailatag sa mga daan na aming pong nilalakaran. Buong pagsisikap namin itong nagampanan at bagaman, Panginoon, sa aming mga abang kalagayan, kami po ay nananatili pa rin na hindi lubos na nagiging tunay na napakamatuwid. Naririto pa rin ang aming mga kahinaan, ang mga karupukan na siyang gumaganap ng paminsanan din naming pagtataglay ng mga pagkakasala at mga pagkukulang. Dinadalangin naming lubos, Panginoon, ang kalagayan naming ito. Iyo sana kaming patuloy na lingapin, kalingain ng iyong dakilang pag-ibig. Ipatawad mo po sa amin, Panginoon, ang lahat ng mga batik ng mga pagkakasala na siyang nagdudulot ng kapintasan sa aming mga pagtatalaga. Nawa, Panginoon, ay sa mga pagkakataong ito, muli mo po kaming patawarin sa lahat ng aming mga kamalian at ang mga karagdagang biyaya na iyo pong ipagkakaloob sa amin sa mga sandaling ito ay amin po namang mapanghahawakan bilang matibay na pag-asa at alalahanin na amin pong iingatan sa aming mga pagdadala ng buhay upang kaming lahat ay patuloy na maging matibay sa aming mga pagganap ng iyong mga kautusan hanggang sa abuti namin ang takdang kapanahunan na kaming lahat ay haharap sa iyo sa isang mahalagang pagkakataon upang kami ay tumanggap ng pangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ipagkaloob mo po sana sa lahat sa amin ng iyong mga mahuhusay na mga biyaya at mga kagandahang loob, hindi lamang po sa lokal na ito, kundi sa sangkalahatan po ng mga lokal na ngayon po ay nakapanunghay din sa aming mahalagang gampanin. Pagpalain mo po sana, tulungan, gamutin, alalayan, at ingatan ang lahat po ng aming mga kapatiran mula sa iba't ibang mga bansa na ngayon po ay aming kasama, ang mga kapatid namin na ngayon ay kasama din namin sa lahat ng mga sambahayan na kanilang mga kinaroroonan, kapiling ang kanilang mga mangangaral na lagit-lagi rin namang nakapanunghay, nakaagapay sa kanila pong mga kalagayan. Lagi mo po silang dadalawin, pagkakalooban ng mga lakas, unawa, mga kagalingan, mga kagamutan, pag-asa, at mga kadahilanan na ikapagkakaroon ng mga pagkakaisa at patuloy na paglawig ng dakilang pag-ibig na siyang umibigkis sa amin pong mga pananampalataya. Alalahanin mo po kaming lahat, Panginoon, sa tuwi-tuwi na hanggang sa ang lahat po sa amin ay patuloy pa rin makapagtagpos ng panibagong isang linggong panahon. At sa tuwing sumasapit ang araw ng linggo, kami pong lahat ay maliligaya na muling magtatalaga ng aming mga lakas at mga paggunita upang kaming lahat patuloy at walang sawang magsagawa ng pananambahan na tangi po naming alay sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ito, muli ay aming pong hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Amen. Pagbati po ng kapayapaan at dakilang pag-ibig mula sa ating Panginoong Diyos ang aking pong nais ipahayag sa pagsisimula ng ating palatuntunan o ating gawain sa umagang ito. Binabati ko po kayong lahat. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? Sa lahat ng mga kapatid dito at sa iba't ibang lokal, sa Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan, Santa Maria, sa Parañaque, sa Tarlac, sa Talanay po. Meron tayong kapatid na masugid na laging tumatawag, nakikinig, si kapatid na Leonardo Bencito, nasa Cebu po siya. At ang lahat-lahat po ng umaalala sa atin sa tuwi-tuwi na. Maligayang araw ng pasasalamat po sa inyong lahat. Mga kapatid natin sa Nueva Ecija, Kabanatuan, sa Tarlac, hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay magsisimula na naman tayo ng pagbubukas ng panibagong buwan, month of September 2023. First week po ito. Ngayon po naman ang ating tututukan ay ang paksang inihanda po natin para sa buwang ito, first week. Ang pamagat po, gaya ng ating mababasa, ang mga sangkap na bumubuo sa katangian ng taong tauhan ng Diyos at ang pinakadakila sa mga ito. Ulitin po natin. Ang mga sangkap na bumubuo sa katangian ng taong tauhan ng Diyos at ang pinakadakila sa mga ito. So malinaw po na ang ating tatalakayan ngayon gamit ang mga karunungang nasa banal na kasulatan, lahat ng karakteristik o mabubuting pag-uugali, yung sangkap na karapat-dapat na bumuo sa atin, karapat-dapat na maging pag-uugali na tinataglay ng mga tauhan ng Diyos at kung alin ang dakila sa mga ito. Ito po ay total na 10 talata na bumubuo sa compilation o components ng isang mahusay na lingkod na nagtataglay ng mga mabubuting sangkap. So wag na po natin patagalin, isa-isahin po natin ngayon ang lahat ng karakteristik ng isang matuwid na lingkod. Hindi po mula sa akin ang paliwanag, kundi po ito po'y hango sa banal na kasulatan. Unang-una, ano po ba ang pangunahin sa mga karakteristik o sangkap na dapat taglayin ng bawat isang lingkod? Unang Juan 5:20, dito po natin simulan. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. The first thing is yung pagkilala. Yan po yung keyword. Kung tayo po ay isang taong naglilingkod, sinasabi nating miyembro tayo ng iglesia, ang unang-unang dapat na mataglay mo ay yung kilala mo ba ang Diyos? Baka naglilingkod ka lang, hindi mo naman tunay na kilala ang Diyos. Baka ang alam mong Diyos ay isang Diyos na larawan. Marami pong definition yan. So, ang pinaka-importante po, gaano mo kakilala ang Diyos? Ayon po sa ibang paksa na ating dinadaanan, ang Diyos ay espiritu. Wala po siyang laman, walang buto, hindi siya tumatanda. Kaya hindi po totoo yung larawan ng Diyos na siya may balbas at nakaputi at matanda. Wala po yung lahat na yun. Yun ang dapat nating makilala. So, that is the first one, pagkakilala sa Diyos. Next, 10 lang po Tandaan nyo mabuti, may exam tayo. Number 2, Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. What is the first word? The key word sa tingin ninyo? Ito yung pangalawa. Matapos mong makilala ang Diyos, kailangan po nating matakot. Iba po yung takot sa Diyos, iba po yung takot sa multo. Ano po? Yung takot sa multo, papalayo. Yung bata, papalayo Takot sa aswang, papalayo. Pag natakot ka sa Diyos, papalapit. Lumalapit ka sa Diyos. Para ding takot sa asawa. Layo ng konti, pero lapit din. Ganun po. So, una, marunong kang kumilala sa Diyos. Pagkatapos, magkaroon ka ng takot. Kapag meron ka ng takot, hindi ka hihiwalay sa Diyos. So, what is number 3?
Tandaan po natin na pagkilala, pagkatakot. Number 3, Ecclesiastes 12:1. Simplified na lang po ang ating paksang ngayon. Wala nang masyadong marami pang mga paliwanagan para pag-uwi natin ay marami-rami yung ating natatandaan. Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Nais ko pong bigyan ng malalim na paliwanag ito. Usually po kasi sa tao, kaya lang nakakaalala sa Diyos pag dumating na yung masamang araw. Ano po yung masamang araw? Yung masama na pakiramdam, masakit na balakang, masakit na rayuma, mahina na memorya, unti-unti nang nauubos ang buhok. Yung lahat ng mga words o most of the words na lumalabas sa bibig mo ay para bang sinasabi mo, parang wala na akong kasiyahan sa mga panahong ito. Kailangan ko na ang Diyos. So ang tao po, kaya lang nakakaalala sa Diyos, ay kapag masama na yung araw, pag nararamdaman mong malapit ka ng mamatay. Which is, ang proper order po pala, the proper way, para maalala natin ang Diyos, ay kailan po? Sabi dito, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Huwag yung kung kailang matanda na. Which is tama din naman. Mas mainam na yung malala ng matanda kaysa on the base na buong panahon na hindi ka nakaalala. Pero ang pinakamahusay na panahon ng pag-alala sa Diyos, so yun po yung keyword number 3, pag-alaala sa Diyos. Nakilala mo ang Diyos, and that is not enough. Hindi sapat na nakilala mo, magkaroon ka ng takot. After mo magkatakot, lagi mo siyang alalahanin, especially during your younger years. Bakit kaya sinabing sa kabataan dapat magmula? Kasi po pangkaraniwan ng bata masigla. Maraming vision yan, maraming pangarap yan, marami yan na mga tinatawag na mga kasabik-sabik na mga gawain sa buhay. Pangkaraniwang unang-unang wala pang focus sa Diyos yung mga bata. Huwag pong magtatampo yung mga kabataan. Kung mali man ako, saka na natin pag-usapan. Pero mas nalalaman ng Biblia na ang kabataan, mas energetic yan 20% lang yan na maaaring mag-iisip ng tungkol kung how fantastic the Lord is, how good the God is. Ang turo po sa atin, ang pag-aalaala mula sa kabataan hanggang sa tumanda. Hindi yung habang bata ay wala kang pakialam sa religion, hindi ka nakakaalala sa Diyos. Pagkatapos, nakakahiya kasi sa Diyos yung kaya ka lang lalapit pagka yung may nararamdaman ka ng sakit o yung nararamdaman mong malapit na ang mga araw. Yung binasa natin kanina. Kaya sabi, the perfect one, yung tinatawag na proper attitude na dapat nating mataglay, pag-alaala sa Diyos mula sa kabataan hanggang sa ikaw ay tumanda, hanggang sasapitin mo yung mga masamang araw. Ulitin po, ano po yung masasamang araw? Yan na yung panahon na 2 weeks kang once in a month dinadala ka sa ospital, yung hindi na matino ang katawan mo, yan po yung masasamang araw na hindi mo alam, may anytime may pwede ka na mamatay. Yun po yung mga masamang araw. Huwag pong gano'n na kung kailan malapit ka na, ay saka ka lang umaalala sa Diyos. So number 3. Number 4, after po makilala natin ang Diyos, nagkaroon ka ng takot sa Diyos, naaala mo ang Diyos, wala pang pinag-uusapan po ritong religion. Because most of the religion ay mayroong 3 karakteristik na ito. Lahat ng taong may religion, kumikilala sa Diyos, lahat sila may takot sa Diyos, lahat sila ay umaalala sa Diyos. Dito pala mag-i-start yung hahanap ka ng tamang religion. Number 4, Gawa 16:31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. The rest of your household members. Ano yung number 4? Pananampalataya. Dahil pwede kang mamali Kumikilala ka sa Diyos, may takot ka sa Diyos, umaalala ka sa Diyos. Yung palang religion mo, ang tinuturo pala ang Diyos ay kahoy o de sablay. 4 na sana yung karakteristik mo. Doon sa 10 karakteristik na ating pong pag-aaralan, sumablay ka doon sa pang-4. Bakit? Sapagat ang iyong pananampalataya ay mali.
The rest ng kabutihan ginagawa mo, sabi nga ng isang talata, iwawalat ko ang kabutihan. Iwawalat, isa sa walang bahala daw yung kabaitan. So, merong mga kabaitan ng tao na babaliwalain ng Diyos. Merong iwawalat, ibig sabihin ng iwawalat, sasambulat lang na walang kamunasan. Ang mga mamahaling damit, di ba, pag isinambulat mo sa kalsada, mga wala ng sense. So, hindi lahat ng kabaitan ng tao ay magkakaroon ng value sa Diyos. So, mahalaga po, ba't nilagay natin sa number 4? Kasi talagang obligado mag-start ka sa pagkilala sa Diyos. Hindi ka naman magkakaroon ng pananampalataya agad. Hindi natin nilagay yung pananampalataya sa number 1 characteristic. Ang number 1 po talaga, pagkilala. Next is takot sa Diyos. Pangatlo, pag-alaala sa Diyos. Pang-apat, mamili ka ng matuwid na pananampalataya. And then what comes after pananampalataya? Ano yung gagawin? May pananampalataya ka na. Sapat na ba yun? Once a year na lang kayong magkita ng Diyos. Although, kumikilala ka, may takot ka, o maalala ka, may pananampalataya ka na, ano susunod? Number 5, Hebreo 10:36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. So, mayroong maintenance. Ano yung ibig sabihin ng pagtitiis? Doon pa lang sa word na pagtitiis, may kakambal na po yan na hindi masarap maglingkod. Hindi maganda ang pakiramdam pag ikaw ay may matuwid na pananampalataya. Lagi kang api. Hindi maligaya ang maglingkod. Hindi masarap maglingkod sa Diyos. Kaya ginamit yung salitang pagtitiis. Compared sa kalagayan ng iba na laging masaya, masigla, sikat kami, marami kami. Hindi naman tayo parang lagi na lang yun ang sinasabi na parang binubuhay natin na nagpapalakas tayo ng loob. Kaya lang naman pinag-uusapan yun dahil ganun sila. Pero hindi po. Sinasabi talaga sa Biblia, kailangan magtiis. So yung ating pong mga naranasan, ano man yung uri ng pagtitiis na yan, iyan po ay katalagahan, kaganapan ng mga tunay na lingkod. Itanim po natin sa ating isip, hindi masarap maglingkod. Kailangan mong magtiis. Hanggang kailan? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kailan tatanggapin yung pangako? Afterwards ng iyong mga pagtitiis. Lagi kong sinasabi, meron kasing mga nandadaya na religion na pagpasok mo pa lang sa kanila ay sureball na daw. You don't have to worry about your salvation. Once na ikaw daw ay pumasok, ay ligtas ka na. Yun po yung mga nakakadaya. Kaya yung ibang tao, masayang-masaya pagpasok sa kanila, alive, alive, alive forevermore. Yan po ang ating gustong burahin sa ating tunay na buhay. Kakaunti man tayo, hindi man tayo malakas, hindi tayo sikat. Pero ang pinag-aaralan natin, we always see to it na laging nakatama in accordance kung ano yung sinasabi sa Biblia. So, kailangan ng pagtitiis. Yung linggo-linggo natin pagkikita-kita ay isang uri na ng pagtitiis yan. Pag-iwas sa mga pinagbabawal. Minsan pinagtatawanan tayo, ano ba kayo mga iglesia ang aarte nyo? Dugo lang ayaw nyong kumain para naman kayong sobrang banal. Minsan ganyan ang mga banat ng mga kaibigan natin. Kasi, siyempre, kilala ka ng kaibigan mo. Mula ulo hanggang talampakan, kaklase mo ng elementary, hanggang naging magkabargada kayo hanggang college. Alam din niya yung mga strength and weaknesses mo. Tapos pagdating sa pagkain, ano yung kaartihan mo? Dugo, ayaw mong kumain. Ang dami-dami mong ang kasalanan na nakikita kong ginagawa mo. Yun nga ang punto. Sa dinami-dami po ng ating kasalanan, dun man lang sa hindi pagkain ng dugo, ma-very good tayo. Ganun sinasabi ko sa mga kaibigan ko Kasi maharot yun. Ang arte mo, hindi ka kumakain ng dugo. Samantalang ganito at ganyan. Sabi ko, alam ko naman, aminado ako na hindi ako perpekto. Marami man akong kasalanan. At least matuwa man lang sa akin ng Diyos dun sa simpleng batas na kaya kong sundin, na hindi ako kumakain ng dugo. Yun, pinakasimple lang yun. Kasi bawal nga po Next, number 6. Punta na tayo sa number 6. Matapos tayo magtiis, ano ang kakambal ng pagtitiis? Colosas 1:23. Kung tunay na kayo namamalagi, so nakita na kayo ng Diyos, na ikaw po ay, ganito talaga teacher, makulit Una, kumikilala ka sa Diyos, may takot, umaalala, may pananampalataya ka na, may pagtitiis ka na, nakikita ng Diyos yan. Ano sabi dito? Namamalagi ka na pala, meron ka ng maintenance
Nakikita ka na ng Diyos na hindi ka na humihinto. Seryoso ka na sa iyong ginagawa. Mamamalagi ka sa pananampalataya. Nababaon at matitibay. Matibay ka na. At hindi makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. What is the key word? Pag-asa. Yung hope. So, alam mong iniisip mo na kahit hindi mo pa nakikita yung picture ng bayang banal, kahit hindi mo sure kung medyos nga ba o hindi, talagang naniniwala ka lang talaga na medyos pero wala ka namang makitang ebidensya na pag hinanap mo sa Google, nasaan ang Diyos? Wala, espiritu nga, di po ba? So, kailangan mo magkaroon ng pag-asa. Yung sinasabi sa Biblia, pag-asa laban sa pag-asa. Gaano kataas ang percentage ng iyong pananampalataya o ng pag-asa na kahit nandito ka, lamang, lagyan natin ng lamang, sapagkat inaapi tayo Ano ba meron tayo? Meron ka bang pag-asa na ikay maliligtas right after na tawagin tayo ng Diyos? O meron ka pa rin pagdadalawang isip na baka gusto mong bago mamatay, lumipat ka muna ng iba sapagkat parang tila baga walang pag-asa dito sa ating kinaroroonan. Yun ang kinakailangan matalo natin sa isip. Kailangan masarpas mo yun, malampasan mo yung feeling na parang baliwala o worthless ang lahat ng iyong ginagawa. Nahihiya ka lang sa magulang, hindi ka lang makaalis dahil makakagalitan ka ng magulang, o ganito at ganyan. Kinakailangan umabot ka doon sa number 6. Meron ka bang pag-asa dito, kapatid? Baka bata-bata ka pa, meron ka pang pag-asa na lumipat at maghanap ng iba. Sapagkat kung wala ka rin lang pag-asa, meron ka mang pagkakilala, may takot ka sa Diyos, may pag-alaala ka, may pananampalataya ka at may pagtitiis. Ngunit kung hindi ka naman umaasa sa lahat ng iyong ginagawa, mababaliwala lang lahat yan. Mga kapatid. So that is very important. Hanggang sa pumasok po tayo sa pang-anim. The next, number 7, and this one is very important too. 1 Pedro 4:8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Sinasabi rito yung kalagayan ng tao. Ang tao walang perfect. Nobody is perfect. Yan ang laging sinasabi. Walang perfectong tao na matatawag mong santo. Ngunit, pag nagkaroon ka ng pag-ibig na isa sa pinakamahalagang component, hindi sa ito ay pang-7. Pwede itong pang-una, pangalawa, pangatlo. Lahat po ito ay kasangkot sa lahat ng karakteristik natin. Pag walang pag-ibig, nababaliwala din yung iba. So, hindi ko mo nalagay sa pang-7, ay pang-7 lang sa scale o sa rate yung pag-ibig. Tayo rin po magkakapatid, habang gumaganap ka ng pagkilala, pagkatakot, pag-aalaala, pananampalataya, pagtitiis, pag-asa, samahan mo ng isang kutsarang pag-ibig sa bawat aksyon natin ginagawa. Yan ang pinakamabuting sangkap. Yung pag-ibig, yan ang injection na lahat ng ginagawa mo kahit mahirap, sumasarap. Umibilis ang pintig ng puso, ngumingiti. Ano mang bagay na nagagawa mo pero hindi gusto ng puso mo at hindi gusto ng isip mo, walang pag-ibig, humihirap. Diba ba? Nakaranas na kayo nung isang gawain na pinagagawa sa iyo ay ayaw mo. Inutusan ka ng boss mo na gumawa pero labag na labag sa loob mo pero nagagawa mo pa rin, na-accomplish mo pa rin. Iba yung ginagawa mo kahit mahirap pero gusto mo. Iba naman yung nagagawa mo pero ayaw mo. Yun po yung nagagawa ng pag-ibig. Parang pag-ibig ng isang binata sa dalagang sinta na kahit sa dilim ng gabi pagka naisipang magkita, tatakbo yan sa gitna ng bagyo, haharangin ang lahat ng mga sibat para lang magkita. Kung gusto niya kung mayroong pag-ibig na namamagitan dun sa dalawa. Pero pag wala, sabi nga nung kasabihan, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Yun po yung pag-ibig. So that is number 7. Number 8. Yan, malapit na po tayo magtapos. Nabubuhay ng mga dugo natin. Pagtanong kaya ako, ano yung number 1? Eskwelahan daw ba? Magagalit yun. Simbahan nga ito, hindi eskwelahan. Sambahan. Nakagalitan ako ng nanay ko. Mali kayo simba, dapat samba. Nakagalitan ako na isang araw. Tama naman.
Ikaw kaya dito, inang. Oh, okay, number 8, pakikinig. Roma, nasabi ko agad yung keyword, Roma 10:17. 17. Kaya maganda ipaksa natin ngayon. Lagi naman. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Napakaganda po nito. Ilang beses ka nang nakinig, kapatid? O madalas ay laging ikaw lang ang magaling? Madalang yung taong laging nagpapahalaga sa napapakinggan sa iba. It's either sa ibang tao, nakinig ka na ba sa magulang mo, nakinig ka na ba sa kapatid mo, lalong higit, nakinig ka na ba sa mga ngaral, nakinig ka na ba sa ibang karunungan? Kasi kadalasan tayo, pag tumindig na tayo ng matibay, pag kaya na natin tumayo, lahat na lumalabas sa bibig natin is according to us. Para sa akin, ganito dapat. Para sa akin, ganito. According to my own observation is ganito. Hindi ubra sa akin yan. Ako ang magdidesisyon. Ganyan po tayo mga tao. Hindi tayo nakikinig. Tayong lagi ang tama. So one of the most special characteristic ng taong lingkod, mga kapatid, yung marunong makinig. Especially, isuko mo sarili mo. When it comes to religious matter, makinig ka lang. Hindi obra yung ikaw yung pinakamatalino. Sapagkat pasusukuin ka ng Diyos. Makinig ka. So iyan ay pinakamagandang karakter ng tao. Parang estudyante, nakikinig sa teacher. May chances nga pag sa college, di ba? Hindi naman kasi lahat ng tao perfect. Minsan makaka-encounter ka. Naalala ko lang nung college kami, may mga batang marunong talaga, nakikipag-digma sa teacher. Ramdam mo na yung teacher malapit na sumuko. Yung mas matalino pa estudyante kaysa sa guro. Minsan naman talaga, very daring. Pag mayabang yung teacher mo, akala mong alam lahat. Siyempre, pag medyo may alam ka, alam mong mali teacher mo, lalabanan mo talaga ng digmaan yun. Na hindi maganda. Kinakailangan, lalo pa, sa usapang religion, susuko ka, makikinig ka sa kung ano yung sinasabi ng aklat. Not necessarily the ministro. Kasi pwede rin kami magkamali Di po ba tinuturo namin? Sabi ng Biblia sa kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong turo. So yung mga pastor, pwede rin kami magkamali. Ang inyo pong pakinggan ay kapag ang turo ay in accordance with the letters or with the statement coming from the Bible, be contented. Pinakikinggan nyo ay hindi si Brother Well, kundi ang pinakikinggan po ninyo ay ang mga talata sa Biblia. So mahalaga yung pakikinig ng aral. Hindi ubrang tumanda tayo o mamamatay na lang tayo na ang ating sinusunod ay yung ating lang sariling karunungan na dahil nagbasa ako nakabasa nito. Hindi ko naman ito natutuhan sa mga ngaral. Self-learning ito. Hindi po tama yun. Ang sabi, makinig. Makinig ka sa payo. So that is number 8. Let's go now to number 9. Unang Korinto 13:11. Nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. And it has something to do with maturity. Tinuturo dito yung mature ka na ba? Baka mamaya nagkakaedad lang tayo, pero ang ating isip ay isip bata pa din when it comes to pagpapahalaga sa Diyos. So ang dami nung dinaanan natin po, pagkilala, pagkatakot, pag-aalaala, pananampalataya, pagtitiis, pag-asa, pag-ibig, pakikinig. Ngayon ay kailangan mong mataglay ang kabuuan ng lahat ng ito as a sign of maturity. Pag nasa iyo ng lahat ito, ikaw ay hindi na bata. Ikaw ay hinug na. Matatawag ka ng mahusay na lingkod. But wait, there's more. May dalawa pa tayong talata. Sabi ko 10, number 9 na yan, may 10, saka isang pangsara ng gate. Nagawa mo lahat to, meron ka na nito. Sa tingin mo, matino yung religion mo na lahat, hindi ko nababalikan. Ang kulit-kulit ni Brother Well, parang teacher.
So, matured ka na. Ang tanong, merong pinakamahalagang batas. Na-type mo na ba, Brad Daay? Ezra 7:23, pakinggan natin. Pag nagawa mo lahat itong 9 na to, may problema ka pa rin. Baka sa iba mo nagawa. Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit, and we are talking about the 9 components, meron ka nung 9. Tanong, saan mo nagawa? Gagawin mo itong lubos sa bahay ng Diyos ng langit, sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Gusto mo bang mapuot ang Diyos? Magkakagulo? Magkakaroon ng disorganization? Bakit? Ginawa mo lahat ng matinong bagay, pero hindi pala sa loob ng kanyang bahay. Nakita ka ng Diyos na ikaw ay may pagkilala, may pagkatakot, may pag-alaala, may pananampalataya, pagtitiis, pag-asa, pag-ibig at nakikinig ka. Subalit, nawawala ka sa bahay ng Diyos. Hindi mo pala sa bahay na ginawa. Ang sabi, ang lahat, ang anumang, each of them, ang anumang inuutos ay gawin mo sa bahay ng Diyos ng langit. Huling talata, saan ang bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y maglawat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Marami pong salamat, mga kapatid. Dito po, nagtatapos ang ating pag-aaral ng lahat ng mga mabubuting sangkap gagawin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Muli po tayong manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa napakaligaya, napakahalagang kaganapan na amin pong isinakatuparan. Salamat po, Panginoon, sa mahusay na aralin na iyo pong ibinahagi sa aming lahat, sa kalagitnaan ng iyong mga alipin. Tunay itong nagdudulot ng mabuting inspirasyon upang ang bawat isa po sa amin ay palagi ang magsikap na amin pong taglayin ang lahat ng mahuhusay na sangkap o pag-uugali na hinahanap mong amin pong isagawa sa loob ng iyong dakilang bahay. Ngayon po, sa pagkakataong kami narito na sa iyong bahay, Panginoon, kami po ay nagsisikap ng mga magkakapatid na sangayon sa aming mga kakayanan ay nagtatalaga po kami ng aming mga sarili upang madama at mataglay po namin ang lahat ng mga mahuhusay na sangkap na ito. Kami po naman ay dumadalangin na hindi po namin magaganap at magagampanan ng lahat ng ito kung hindi mo kami bibigyan ng lakas at mga ligtas na kapaligiran at ng mga masisiglang mga kaisipan. Yan po ang aming lagit-lagi ng dalangin sa iyo, Panginoon, sa panahon ng aming pagsisikap na kami ay maging mabuting mananampalataya. Kami po naman ay biyayaan mo lamang ng masiglang pag-iisip at malalakas na mga mga pangangatawan, ligtas na mga kapaligiran. Kami na po ang bahala na magsikap sangayon sa mga bagay na hinahanap mo pong maging pag-uugali namin. Kami po ay lubos na natutuwa, nagkakaroon ng kasayahan sa aming mga puso sapagkat nagiging lalo pang maliwanag sa aming mga kaisipan ng lahat ng mga mabubuting gawain na dapat na aming taglayin habang kami nabubuhay. Na sa pamamagitan ng iyong mga pag-alaala, sa pamamagitan ng iyong mga tagapangaral na walang sawang nangangalaga po sa amin, ay hindi po nalilimutan ng bawat isa na kami ay dapat na manatili sa paglilingkod sa iyo at dapat na palagi ang magkaisa sa loob ng iyong mumunti, subalit dakilang bahay na kinaroroonan ng iyong mga wagas na mga katotohanan. Sa mga pagkakataong ito, kami po ay muling maghihiwa-hiwalay ng mga magkakapatid upang muling manumbalik, balikan ang lahat ng aming mga iniwang tahanan at mga gawain. Kami po ay dumadalangin muli sa iyo, Panginoon, na sana'y patuloy mo kaming ingatan, alalayan mo kami ng iyong dakilang bendisyon at mga kaligtasan sa muling darating na isang linggong araw ay ikaw ang aming magiging pag-asa
Panginoon. Naway maging mapalad kami. Masama kami sa mga mapapalad na mga tao na pagkatapos ng 6 na araw ay masisigla pa rin magkikita-kita na buhay. Taglay ang aming mga kalakasan, ang mga ngiti sa aming mga labi, ang mga maaliwalas na mga mukha ay muli naming dadalhin sa aming muling pagkikita-kita sa dako ng aming mga panambahan upang iyon ay maging palatandaan ng dakila mong pag-ibig na kailan pa man ay hindi nawawala sa aming piling. Salamat po, O Ama, sa mga pagkakataong ganito na kaming lahat. Matapos na kaniganyang nagsikilos ayon sa aming mga mabubuting mga kasaysayan, sa tuwing sumasapit naman ang araw ng pananambahan, kami nagkakaisa, nagtataglay ng isang antas ng aming mga pananalig at mga kagustuhan na sa tuwi-tuwi na ikaw ay aming pasalamatan, sambahin at dakilain sang-ayon sa katotohanan ng hinahanap mo po sa aming mga taglay na mga pamumuhay. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli ang lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. So, wala pong nag-message ngayon ng lakip na pasalamat. Umawit tayo. Narito kami na iyong alipin. Taas ba? Ulitin nga natin. Narito kami na iyong alipin at nabibisan sa iyong piling dalangin awit ay inihain sana ay marapati banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonan na ng kaloob ang handog na uhon sa Espiritu ay tungkulin na lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Muli tayong magsitindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Naririto ang salaping handog na ngayon po ay sama-samang itinataguyod at tinataas ng iyong mga alipin na bagaman hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito'y aming inihahandog sa iyo, Panginoon, at pinapangarap ng iyong iglesia na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod
na ngayon po'y makasasapit, makararating sa iyong banal na kinaroroonan, upang ito naman ay maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mong kalagayan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan. Ang salaping ito ay magamit ng iyong iglesia bilang pantustos sa lahat ng mga gugulin na may kinalaman sa pagpapaunlad ng mga proyekto nito, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman at silang mga nauulila. Ang ilang bahagi nito ay iyo pong basbasan upang maging mabuting kasangkapan ng iyong mga mangangaral sa mga panahon ng mga paghahatid ng iyong mga aral sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong tagapakinig. Sa tuwing sumasapit ang mga kapanahonan ng mga pananambahan, ang ilang bahagi nito ay magamit din naman ng iyong iglesia sa mulit-muling paghahanap ng ilan pa naming mga kababayan at kaibigan na nahahanda na makarinig ng iyong katotohanan at magsilbing daan ito upang sila rin na may makasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Panginoon naming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay ganap namin ngayong ipinagkakaloob at inayahandog sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksoloya. Ang Ama sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sama sa mga langit. Nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Saring kaganapan ang nagaganap sa mundo na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo.